Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tungkol sa hinaharap. Nagsisimula ito ngayon sa ating relasyon kay Jesus. Kapag pinakinggan natin ang kanyang salita at namuhay ayon dito, tayo ay nakikibahagi sa kanyang buhay na mas makapangyarihan kaysa kamatayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral? Mas magaling ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi niyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay eternity, buhay na walang hanggan. Naniniwala ka pa ba rito? Pinapangarap mo pa ba ito? Kasama pa ba ito sa plano mo sa buhay? Madalas, wala na ito sa plano. Kapag nagtataguyod ka ng iyong mga anak, sinasabihan mo pa ba yung mga anak mo na, anak, mag-aral ka mabuti, magpakabait ka, magpakabuti ka. Kapag ka meron ka ng magandang trabaho, makakatulong ka sa kapwa mo, makakapaglingkod ka. Kasi ito yung daan natin para tayo'y makarating sa buhay na walang hanggan. Bihira na siguro ang ganyang magulang ngayon. Palaging sinasabi ng magulang, anak, mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho, negosyo, para dumami yung pera mo, para marating mo kung anong gusto mong marating, makain mo, mabili mo yung gusto mong bilhin, lahat maging malaya ka financially. Bibihira na sa mga magulang ang nagtuturo tungkol sa buhay na walang hanggan. Kasi kung ang mga magulang natin, kahit yung mga guro natin, ay itinuturo yung buhay na walang hanggan, siguro marami tayong mga mabubuting politicians ngayon. Kasi yung mga politicians natin, mga leaders natin, ipapangaraping mapunta sa langit. Hindi lang yung makaupo sa pwesto. Hindi lang yung magkaroon ng kapangyarihan sa mundong ito at magkamal ng maraming pera at impluwensya. Kundi kung sila'y naturuan tungkol sa buhay na walang hanggan, sila'y magiging mabuting politicians. Why? Because they will aspire for eternal life. Dahil alam nilang mamamatay rin sila, may katapusan ang lahat sa mundong ito, at kung sila'y hindi nagpakabuti, pagbabayaran nila sa kabilang buhay ito, o baka hindi na sila makarating sa langit sa buhay na walang hanggan. Pero bakit maraming mga not so good politicians, greedy, at hayok na hayok sa kapangyarihan, ay dahil hindi naturuan tungkol sa eternal life. Huwag na tayong lumayo sa ating mga sarili po, sa ating sariling pamilya, even sa ating religious community. Kung tayong lahat ay naturuan, at kung tayong lahat ay mayroong kamalayan
tungkol sa buhay na walang hanggan, aba, ay magiging mabuti tayo. Mabuting magulang, mabuting ama, mabuting ina, mabuting anak, magiging mabuting engineer, mabuting teacher, mabuting pare, mabuting madre, mabuti tayo. Kasi bahagi ng plano natin sa buhay ay yung eternal life, yung buhay na walang hanggan. Pero dahil eternal life is not part of our plan, puro pagpapahalaga ng mundo na lamang ang ating iniisip. Mga kapatid, yung buhay na walang hanggan na itinuturo na Jesus sa atin ngayon ay hindi nangyayari matapos na tayo mamatay. When we speak of eternal life is about God. Yung buhay na walang hanggan ay tungkol sa Diyos. Dahil ang Diyos ay buhay. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. And what kind of life? Eternal life. Kaya kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, kinakailangan natin magkaroon ng relasyon kay Jesus because He is the life. And the life that He is referring here is eternal life. Buhay na walang hanggan ang dala ni Jesus. Ang bunga ng relasyon natin kay Kristo ay totoong buhay at buhay na walang hanggan. Kaya nga napakahalaga na sana magkaroon tayo ng mga politicians na mayroong relasyon kay Jesus. Mga manggagawa sa iba't ibang ahensya, sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang propesyon na mayroong malalim at mayroong personal na relasyon kay Jesus. Dahil yung relasyon na yon ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Eternal life begins here and now. Sa buhay natin, anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon natin. Because eternal life is about Jesus. Yung relasyon natin sa Kanya. At dadalhin tayo ni Jesus sa kalulhatian sa langit. Kaya nga mga kapatid, sana magmulang ngayong araw na ito. Kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay guro, kung ikaw ay isang kaibigan, kung ikaw ay isang politiko, kung ikaw ay isang paring tulad ko, madre, o ano pa man ang sitwasyon natin, kalagayan natin sa buhay, lahat tayo. Sana maging bahagi ng plano ng buhay natin. Part of the plan is eternity. Eternal life. Buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. And eternal life begins today, here and now, sa ating personal na relasyon kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, dalhin mo kami sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming pakikipag-ugnayan kay Jesus na iyong anak, ang aming daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.